Alam mo ba kung anong klase ng content ang kadalasang pinapanood ng mga taong nagbababad sa Facebook? Kung content creator ka, napakahalaga na maintindihan mo to. Isa dito nakabase kung lalago ka o mananatiling stagnant. Una, entertainment content. Ito ang pinakatap. Mga nakakatawang videos, memes, prank, relatable skills. Ito ang madaling papanoorin, madaling intindihin at mabilis mag-viral. Bakit? Kasi gusto ng tao maaliw. Gusto nilang tumawa, gusto nilang pansamantalang makalimot sa stress. Pangalawa, drama at chismis. Aminin man natin o hindi, malakas talaga to, chismosa ang mga Pilipino. Mga issue, away, trending na personalities. Kapag may kwento, may emosyon, mas maraming nanonood. Curious ang tao, gusto nilang malaman ang next update. Tatlo, inspirational at motivational content. Ito naman ang content na tumatagos sa puso, mga success stories, life lessons, struggles to success. Ito yung nagbibigay ng hope sa mga tao. Kapag nakaka-relate sila, mas pinapanood nila hanggang dulo. Pang-apat, educational content, mga tutorials, tips, hacks, lalo na kung simple at diretso. Paano kumita? Paano mag-grow ang account? Paano magnegosyo? Kapag may natutunan ang tao, mataas ang chance na magstay sila. Panglima, short form videos o reels. Ito ang pinaka-consume ngayon. Mabilis, diretso at hindi nakakabore. Kaya kung hindi mo agad nakukuha ang atensyon sa unang 3 seconds, scroll agad yan. Pang-anim, real life and relatable content. Yung tipong parang ako to daily struggles, pamilya, trabaho, or buhay. Kapag totoo at hindi pilit, mas magkukonek sa audience. Ngayon, ito ang tanong, bakit importante na alam mo ito? Kasi kung gumagawa ka ng content na hindi naman pinapanood ng tao, kahit gaano ka kasipag mag-post, mahihirapan kang lumago. Hindi ibig sabihin nito na gagayahin mo lahat. Ang ibig sabihin, i-align mo ang content mo sa gusto ng audience. Pero lagyan mo ng sarili mong style at value. Halimbawa, kung motivational speaker ka, gawin mong entertaining ang delivery mo. Kung nagbibinta ka, gawin mong relatable ang approach mo. Kung nagtuturo ka, gawin mong simple at engaging. Kasi ang totoo, hindi sapat na may message ka. Kailangan marunong kang mag-deliver ng paraan na papanoorin ng tao. At tandaan mo, ang atensyon ng tao ngayon, sobrang ikli. Kung boring ka sa simula, tapos ka na agad. Kaya kailangan malakas ang hook mo. Diretso ang message mo at may impact ang bawat segundo. So kung gusto mong mag-grow sa Facebook, huwag ka lang basta gumawa ng content. Gumawa ka ng content na gusto talagang panoorin ng tao. Kasi sa dulo ng lahat, hindi paramihan ng post ang laban, kundi paramihan ng taong nananatili, nakikinig at naaapektuhan ng content mo. At kapag nakuha mo yan, doon na magsisimula ang tunay mong growth bilang isang content creator. Natulungan ba kita? Paki-like, follow, and share na rin, and see you in the comment section.